So, eto na mga sangkay, may dumating na balita na mukhang nagtatawag na po ng pagkakaisa yung mga bansa na nakapalibot sa Israel at mukhang hindi ko alam kung anong magiging plano nila mga sangkay pero ang pagkakaalam po natin mukhang ito ay laban sa Israel. Well, alamin po natin ang balitang ito. Hello guys, bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, ito mismo pinapanood yung mga sangkay. Pakisubscribe nyo po, click nyo lamang po yung subscribe button na makikita sa ibaba. I-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So mga sangkay, alam nyo sa propesiya ng Biblia, kasi sa mga nagbabasa ng Biblia dyan, hello. Sa propesiya ng Biblia, darating po at darating ang isang araw mga sangkay na itong Israel, Jerusalem, papalibutan po ito ng napakaraming mga bansa at makikipagdigma laban sa Israel. Yan po yung nakapropesiya, yan po yung tinatawag na Gog and Magog battle. Okay? Ngayon, mga sangkay, eto na nga po, Israel-Palestine War, enemies come together as Israel. Yan, basahin nyo na lang mga sangkay. Kung basahin to kasi baka madali na naman tayo ng YouTube. No? So, ang mga kalaban daw po, parang Israel po atang tinutukoy dito. No? Ang mga kalaban ng Israel ay nagsama-sama. Ano to? Para labanan ng Israel? So, ang tanong dito, ito ba yung Gog and Magog battle na nakapropesiya sa Biblia? Tingnan po natin ang balitang to. Now, the recent war on Gaza has changed some of the dynamics in the region. Some of the regional powers are now sharing tables. The infamous foes, Iran and Saudi Arabia, will be joining tables and the OIC meet. Grabe, no? Iran and Saudi Arabia. Ang Iran, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, Iran and Saudi Arabia, hindi po yan magkasundo. Though, nakaraang mga sangkay, nakaraang mga buwan, na ibalita natin dito, na pag-usapan natin sa international update, na ang ginagawa na ngayon ng China, pinagbabati po yung mga magkakaaway. Kagaya na lamang po ng Iran at bansang Saudi Arabia. Mag-aaway po yan, mga sangkay. Kaya nga lang, binigyan po ng chance ng China na magkaayos. So, nagkaroon po ng kamayan na malupitan nakaraang mga buwan. Kaya nga lang, nung sumiklab itong digmaan mga sangkay sa Israel at Hamas. Hindi ko alam kung magbabago ang ano eh. Kasi ang Saudi Arabia kasi, nagkakaroon na po ng peace agreement peace agreement sa Israel. Ibig sabihin, magkakaroon na po sila ng mga payapang pag-uusap at magiging magkaibigang mga bansa na rin since magkakapitbahay lamang po yan sila dyan sa West Asia. Kaya nga lang mga sangkay, hindi po natin matukoy ngayon kung itong Saudi Arabia ay makikipag-join ba sa Iran. Ang pagkakalam po natin, nung sumiklab ang digmaan dyan sa Israel laban po sa Hamas, itong Saudi Arabia, binabanatan po ang Iran, mga sangkay, sa kanilang mga ginawa. Dahil alam po ng Saudi Arabia na ang Iran po ang may pakana ng lahat ng ito. Now, President Raisi of Iran will visit Saudi Arabia. More in this report. War is the biggest divider, but it can also be the biggest unifier. Israel and Gaza are witnessing their worst conflict ever. Grabe, no? Ito po yung mga ganap doon, mga sangkay, ngayon na actual na video. Tensions run high, the air is charged. There's not only a fear of a spillover of the conflict, but also a greater diplomatic opportunity on the horizon. This week, Ayan na, mga sangkay, ito po. Mukhang ito na. West Asia will see unprecedented decades-long enemies with only recently normalized ties sharing the same table. Iranian President Ebrahim Raisi is visiting the Saudi capital, the first Iranian leader to set foot on Arabian soil in years. Grabe, no? First Iranian leader na aapak, mga sangkay, sa Arabian soil.
sa marami na po mga taon. Kasi nga po, grabe yung conflict niya ng Iran at Saudi Arabia at mukhang ngayong taon lang mga sangkay, nababalita na magkakaroon ng peace process ang dalawang bansang to. In Riyadh, he will take part in an extraordinary OIC meet at which leaders of all Muslim countries will discuss the crisis in Gaza and the Palestinian suffering at the hands of Israel. The two leaders had even spoken over the phone shortly after Israel declared a siege on Gaza. In an unprecedented truce brokered by China 7 years after severing bilateral relations, Saudi Arabia and Iran, the region's Sunni and Shia heavyweights, buried the hatchet in March and agreed to restore diplomatic relations. Ayun, nung March yun mga sangkay, nagkaroon po ng kamayan ngayon. Nag-shake hands yung mga leader po. Hindi po yung pinaka-top official ng Iran at Saudi Arabia, pero ito po mga ambassador po nila. There's still no indication if Raisi will have talks with Saudi Crown Prince MBS. Some Saudi reports have, however, ruled out the possibility. The OIC meeting comes at a time when regional powers are engaging in hectic diplomatic efforts to convince Hamas and Israel to contain their war and prevent it from spilling across borders and sucking in neighboring nations. Okay. So, yan po ang nila mga sangkay. Baga, piniprevent na siguro papanawagan po nila yan mga sangkay na huwag palalain o palawakin ang digmaan na yan, especially po sa mga neighboring countries dyan sa Middle East or sa West Asia. Western officials meanwhile gathered in the French capital to discuss aid to besieged Gaza. Representatives from the EU, US, UN and Arab nations, as well as several non-profit groups working in Gaza, are attending the Paris gathering. Okay. They aim to provide more support to Gaza in the form of floated field hospitals and even a maritime humanitarian corridor. Civilians must be protected, and this is absolutely essential and non-negotiable. In the immediate term, we need to work to promote civilians. Okay, so sa madaling sabi, itong ginagawa po nilang mga malalaking meeting ngayon, mga sangkay, sa Europe, sa West Asia, is to protect the people of Palestine at sa mga neighboring countries dyan sa West Asia. Ang problema nga mga sangkay, ayaw naman po talaga ng Hamas na maprotekta ng Palestinians. Because what they want is itong mga Palestinians ang magpoprotekta sa Hamas. That is why, mga sangkay, na ginagawa po nilang panangga itong mga Palestinians. Isipin niyo, ang Israel, nagpapasok na pala ng mga refugees. So ngayon, di ko alam kung ano pa ang magaganap dito mga sangkay. Ano ba? Dadating ba sa punto na magsasama-sama ang mga bansang ito para labanan ng Israel? To do this, we need a rapid humanitarian pause, and we need to work towards a ceasefire. More than Yan po, makikita po natin, ito po yung mga lumilikas na. Ito, recently, ngayon lang po itong mga sangkay. Ewan ko ba, ba't ngayon lang nila ginawa yan? Dapat, nung time pa lamang para mas wala na po sanang nadamay mga sangkay. Ang kailangan lang po nilang gawin, pumunta po sila sa south ng Gaza. Kasi doon mas safe. 1.5 million people, or about 70% of Gaza's population, has been internally displaced. Kawawa, no? Scenes similar to the Nakba are emerging as thousands of Palestinians leave northern Gaza by Grabe. Hindi ko ma-imagine, no? Kung tayo ay nasa kalagayan po ng mga Palestinians. Grabe itong ginawa. Grabe itong nangyari sa kanila mga sangkay dahil po sa ginawa ng Hamas. foot. Agencies say an estimated $1.2 billion is needed to respond to the crisis in the Palestinian territory. That excludes the cost of rebuilding the enclave. All conferences and meetings have been calling for a ceasefire in Gaza, making fervent appeals that Israel has been ignoring. Okay, so lahat ng meeting mga sangkay ng mga bansa ngayon ay nananawagan po ng ceasefire. Ang ginawa naman po ng Israel ngayon, mayroon pong tinatawag na for every day na ceasefire. No? May 4 na oras, tigil putukan para po makalikas po yung mga nasa Gaza.
Meanwhile, there are reports of Qatar negotiating the release of a dozen more hostages soon. Be it the OIC meet or the Paris gathering, no diplomatic effort would have succeeded until Israel stops its ruthless and barbaric bombing of Gaza and Hamas releases all hostages. Okay. So, yan po yung gusto mangyari ng mga bansang ito. No? Nagtutulong-tulong sila not to fight against Israel. Pero ang pinapanawagan nila magkaroon po ng kapayapaan, mga sangkay. Magkaroon ng peace process. Pero mahirap po yan kasi inunahan po ang Israel eh. Biruin mo, unang pasok pa lang, 1,000 na mahigit. Yung pinatumba nitong Hamas. Mahihirapan mga sangkay kasi halimbawa na lang, ilagay po natin sa situation. Saudi Arabia, ginanon ng Hamas. Ang Saudi Arabia ba makikipag kasundok agad? Libo-libo pinasok. Halimbawa, Amerika o kaya sa Europe, like for example sa France, pinasok ng ganyang Hamas. Makikipag kasundo o makikipagbati sa ginawa mga sangkay? No. Alam niyo ang Israel kasi, ginagawa po talaga nila ngayon is matulungan po itong mga Palestinians, lahat po ng mga nasa Gaza. Binibigyan po nila ng daan. Kaya nga itong Hamas po talaga, ayaw po silang paalisin. Hindi ko nga alam kung tinatakot yung iba. Kasi yung iba dyan, yung paalis na mga sangkay, di ba? Pinapaulanan po ng rocket. Buti na lang mga sangkay na i-intercept nitong Israel defense system. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ginagawa ngayon ng maraming mga bansa? Pero isa lamang po ang masabi ko. Yung Iran, delikadong-delikado yan. Yan po yung pinuno dyan mga sangkay sa West Asia ng mga pampagulo. Ano po ang inyong komento? I-comment nyo lamang po sa ibaba. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.